Pagagalitan na naman ako ni Papa. Kailangan makabalik ka agad ako sa bahay. Aray! Napaali yata ang binti ko. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no. Mission 3, not love. Makinig ka, Angelina! Hindi kita hayaang pamakita ang lalaking yun! Bakit, Papa? Napakabuting tao na siya. Sumunod ka na lang! Narinig mo sinabi ko, hindi ba? Hindi ka lalabas sa kwartong to hanggat hindi ka nangangako. Para ito sa ikabubuti mo. May tiwala ako sa'yo. Kayo po masusunod, sir. Brad. Ano ba yan? Itigil mo na nga yan kung pwede. Kahit ano pang kalikot ang gawin mo dyan. Hindi mo na maayos yan dahil luma na yan at halos hindi na yan gumagana. Pero ngayon na yung huling episode eh. Kung gano'n, malas mo lang. Ang masama pa niyan, inistorbo mo pa pagtulog ko. Bumili ka na kaya ng bago. Wala akong pera eh. Grabe, ang bilis mo naman yata maubusan ng pera, Kuya Dante, ha? Dahil may kaibigan akong palagi naniningil ng utang at isang ahente na kong umasta. Akala mo kung sinong boss ng kumpanya. Paano nga ulit ako umasta, Dante? Bakit? May trabaho ka na naman bang walang bayad, Morrison? Ano ka ba? Lahat ng trabaho ang ibibigay ko. May kapalit na pera, Dante. Yun ay kung gagawin mong lahat ng maayos. Mr. Morrison, kaya niyong ayusin yung TV? TV? Hindi na yun gumagana. Ngayon kasi yung huling episode ng Spring Romance. Dala mo ba yung kotse mo, Morrison? Oo. Sige,
Tatanggapin ko kung ano inaalok mo basta hayaan mo muna akong makatulog sa kotse mo. Hindi ako makatulog dahil maingay yung bata sa pag-ayos. Sige, saan ba tayo pupunta? Ayos lang sa akin kahit saan. Basta hindi ko marinig yung ingay ng TV. Sige, maiwan ka muna namin. Pero paano naman yung TV, Mr. Morrison? Pabili mo na lang si Dante ng bago kapag nabayar na siya sa trabaho niya. Oh, sandali lang muna, Mr. Morrison! Baka naman hindi ko naabutan yung final episode kapag nakabili na siya ng bago! Hoy! Bumalik kayo! Miss Angelina, handa na po ang merienda ninyo. Ayokong kumain. Pakiusap kahit konti lang po. Pagagalitan ako ng ama ninyo kung hindi kayo kakain. Napakalaking bahay nito, Morrison. Sa tingin mo, anong klaseng trabaho meron ng nagpagawa nito? Isa siyang mayor ng Capital City, Dante. Pasensya na kung medyo nahuli ako. Hindi ko inaasahan na magiging mas mahaba pa ang meeting namin. Salamat sa pagpunta niyo. Ako nga pala si Mike Hegel. Ako si Morrison. Maligayang pagdating sa inyo. Tama na muna ang pagpapakilala. Sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin bago pa ako makatulog ulit. Sino siya? Siya ang gagawa ng trabaho. Medyo mahirap nga lang sa kausapin. Gusto ko ang paslangin mo ang lalaking nasa litrato. Pakiusap. Kailangan mo yung gawin. Meron akong anak. Isang babae at Angelina ang pangalan niya. Maaga akong nawala ng asawa. At simula nga noon mag-isa ko na siyang pinalaki sa bahay na ito. May kung anong masamang binabalak ang lalaki sa kaisa-isa kong anak. Para sa kaalaman ninyo, gusto niyang ilayo si Angelina sa akin. Brad ang pangalan ng lalaki nasa litrato. Walang kahit sino nakakalam kung saan siya nanggaling. Hindi ko hahayaan ang tulad niya na sirain ang buhay ng anak ko. Kaya ba gusto mong paslangin ko siya? Medyo kakaiba rin pala ang kwento mo. Kung gagawin mo yung telenovela, siguradong magugustuhan niya ni Patty. Sandali. Saan kayo pupunta? Sana naman payagan mo akong makapunta sa banyo. Alam mo bang madaming insidente ng pagpaslang na ganap nitong huli sa Capital City, Dante? Palagi yung nasa balita. Sira ang TV ko, Morrison. Oo nga pala. Kagaya ng sabi ko, nangyayari doon ang mga insidenteng gano'n. Heto. Yan ang koleksyon ng mga balita. At marami na rin nagsasabing hindi isang tao ang pumapaslang sa syudad. Ano? Hindi isang tao? Ang mga pagpaslang, sunod-sunod na nangyari na magpakita ang lalaking si Brad sa syudad na ito. Sa madaling salita, hindi lang isang ordinaryong mamamaslang si Brad, kundi isa siyang diablo. Yung ba ang sinasabi mo? Ang tindi naman. Ako mismo ang nakakita noon. Hindi ako pwede magkamali. Isang diablo ang lalaking yun. Ano? Kagaya ng inaasahan mo, hindi ba? Pakiusap. Paslangin mo ang lalaking si Brad. Pakiusap! Lumayo na tayong dalawa! Anong problema, Angelina? Huminahon ka't sabihin mo sa akin. Ang aking ama, may inupahang tao para paslangin ka. Kaya nga, lumayo na tayo. Anong sabi mo? Totoo ba yun? Bakit?
Pwede ba akong maupo dito? Sige, maupo ka lang. Pakibigyan nga ako ng isang beer at pizza. Yung pizza nga pala, pakialis yung olives. Huwag mo na lang akong pansinin. Magbasa ka na lang. Kung ganon, maraming salamat. Ano? Hanggang ngayon hindi niyo pa rin siya makita? Huwag kayong babalik hanggat hindi siya nakikita. Mukhang kasama na naman yan, lalaking yon. Mapatawad niyo sana ako sa nangyari kanina. Ang alam ko pumunta lamang si Miss Angelina sa banyo. Narito na pala kayo. Maliwanag ba? Magmula ngayon, dadalhin na dito sa kwarto mo ang pagkain mo at umagad gabi kang babantayan kahit saan ka magpunta. Tungkol saan yung binabasa mo? Isa tong romantic novel. Ganun ba? Maganda ba yan? Oo, maganda to. Tungkol sa dalawang nagmamahalan. Napakagandang kwento nito. Nakakamanghang tunay na pag-ibig. Hindi maganda sa'yo? Hindi naman. Heto na ang beer nyo. Gaano mo ako katagal pinaghintay para dalhan ng beer? Nasaan na yung pizza? Niluluto pa lang ngayon. Cheers, pare. Cheers. Oo nga pala. Narinig ko isa kang tagalabas. Saan ka pala nanggaling? Sige, bahala ka kung ayaw mo ako sagutin. Kailangan ko na palang umalis ngayon. Sir, heto na ang pizza nyo. Teka, di ba dapat walang olives? Oo nga pala. Hindi ko na magbubukas ang lagusan ngayon. Ganun ba? Kaya lang, sayang dahil kailangan nating iwanan ang mundong ito dahil minumumong pagbabanta sa atin. Kung ganun, ikaw ang sinasabi nilang pumapas lang ng mga tao. Alam mo kasi, ang dugo ng tao paborito ang pagkain. Huwag mo sabihin na alimutan mo. Sinudar yan. Sinundan mo pala ako. Bagong record sa akin ang pag-ubos ng malaking pizza ng ilang minuto lang. Huwag na huwag mo gagalitin. Ganyan pala maipagkamay ang mga kagaya mo. Ganyan ka pala kalakas. Mukha yatang may narinig ka na tungkol sa akin. Isang buwan na ako namamalagi sa mundo ng mga tao. Narinig ko na tungkol sa'yo. Ang devil hunter na si Dante. Ibig sabihin lang nito, inaamin mo na sa akin ngayon na hindi ka isang tunay na tao. Tama ba? Oo, Sige. May sasabihin ka pa ba? wala na. Isa pa alam mo na wala rin akong takas. Pero itatanong ko lang sa'yo ang isang bagay bago ako mawala. Ano yun? Sa pagkakarinig ko, isang diablo ang iyong ama at tao naman ang iyong ina. Kung totoo nga yun, hindi mo ba alam na nagmamahalan silang dalawa? Isang tao at isang diablo. Hindi ko alam. Ang nakikita ko lang, mga magsing-irog na kasal at nagmamahalan, pero hindi naman talaga magkasundo ang damdamin. Pero yun ang... Pero sa pagkakaalam ko, nagmahalan din sila at natutunang tanggapin ang isa't isa. Ganun pala. Yun lang ba ang sasabihin mo? Oo. Ang akala ko, palihim mo akong atakihin kanina. Alam ko rin naman na hindi kita kayang talunin. Masyado kang malalim para sa isang diablo. Oo, isa akong diablo. Pero wala naman akong kakayanan na labanan ka, Dante. Isa pa, tapos na rin ang tungkulin ko rito. Tungkulin? Darating na rin ang master ko rito.
Anumang oras ngayong gabi, magpapakita na siya. Pinatawag ako para sa isang paghahanda. Paghahanda para sa kanyang pagdating sa mundong ito. Bakit mo sinasabi ang bagay na yan sa akin? Siguro, gusto kong pigilan mo na mangyari yon. Isa siyang sakim na dyablo. Sigurado ako na una niyang sasakupin ang syudad na ito. Ang coffee house kung saan kami nagkakape, ang magandang bukang liwayway na nakita namin. Mawawalang lahat. Pati si Angelina, tama? Ano bang dapat kong gawin? Ayoko mawala sa akin si Angelina. Napakabuti niya sa akin. Inalipusta ako sa mundo ng mga dyablo. Pero sa kanya ko nakita ang pag-asa. Ayaw ko siyang madamay at ayaw kong masawi ang isang katulad niya. Pero, isa akong dyablo, Dante. Isa pa wala rin akong lakas para magrebelde. Kung titignan, totoo nga isa kang mahinang Diablo, Brad. Hindi katulad ko. Pero dahil tunay ang pagmamahal mo kay Angelina, masasabi kong namuhay ka na parang isang tunay na tao. Totoo ba yun? Isang tao? Dalhin mo ako doon, Brad. Kung saan nagtatagpo ang dalawang mundo. Papa! Papa, anong nangyayari? Papa! Papa, gumising kayo! Pakiusap! Huwag kang gagalaw. Ayaw sana kitang idamay kung sinunod mo lang ang utos na mamalagi ka sa kwarto mo, Miss Angelina. Sabihin mo, bakit mo ito ginawa? Ilang sandali na lang ang hihintayin at isang diablong darating na sa mundong ito. Mabuti na lang at ginawa ko ng ritual na ito. Kapag nakatapak na siya dito, magkasama namin wawasakin ang mundo ng mga tao. Makikita niyo. Dante! Pasensya na. Napalakas yata ang pagkatok ko. Masama ang naging kutob ko nang malaman kong kasabwat din pala ang mayor dito. Pero huli na ang lahat, Dante. Angelina! Brad! Mr. Hegel, gumising na kayo. Sandali lang. Huwag mong sabihin sa akin na pagtataksila mo na si Belvoy. Huli na kayo! Ilang sandali na lang at magpapakita na si Belvoy dito! Binabati kita dahil nakalabas ka na rin. Malas mo lang dahil hindi ka na pwedeng tumuloy. Pasensya na pero kailangan na kitang balisin! Angelina! Papa! Paano nangyari? Papa, huwag na po muna kayo magsalita. Brad, pakiusap. Ngayon ko lang to gagawin sa malalim na sugat. Pero susubukan ko pa rin, Angelina. Oh, teka! Anong ginagawa mo? Lumayo ka! Diablo! Sa tingin mo ba, papayagan na kita makipagkita sa kanya? Kung gagamutin mo sugat ko, nagkakamali ka! Papa, huminahon kayo. Huwag na kayong mag-alala. Hindi yun ang iniisip ko sa ngayon. Ang totoo, gusto ko makita nakangiti si Angelina. Yun lang ang inihiling ko. Oo nga pala, Mayor. Pasensya na pero hindi ko matatanggap ang alok niyong trabaho. Mapagmahal si Brad. Nararapat lang siya mabuhay tulad ng isang tao. Mga Diablo lang ang tinatapos ko, hindi ang mga katulad niya. Ay,
Mr. Morrison, tapos na ba kayo? Teka, sandali na lang ito, Patty. Ano na? Gaano niyo ba ako katagal paghihintayin? Basta, sandali na lang at maayos ko na rin ang TV na ito. Oo nga pala, maalala ko, Dante. Balita ko nagsama na ang dalawang yon, kahit na hindi pa gaanong tanggap ng ama ng babae. Kaya lang, wala ka na naman natanggap na pera. At narito ako ngayon na nag-ayos ng luma at sirang TV. Sana lang mapagana ko pa ito. Basta ayusin niyo lang yung TV. Malapit na magsimula yung palabas. Eto na, tapos na ako. Ah, sa wakas, gumana na! Kukunin ko sa iyo ang bayad sa pag-ayos nito bukas, Dante. Bahala na. Ay, nako. Kahit anong trabaho ibigay ko sa iyo, palagi ka na lang nagkakautang. Teka, masaya ka yata ngayon. Kahit na palagi ka nagreklamong hindi ka nakakakuha ng pera. Paminsan-minsan, may mga araw na ganito. Sana lang. Maging masaya na silang dalawa. Oh. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and 昔からあんまり女運ってのが良くねえんだよな。殴られたりなんてのは可愛いもんで、腹に剣ぶっ刺されたり、眉間に銃弾撃ち込まれたり、俺じゃなかったら死んでるとこだ、まったく。しかもそういうことしてきた女に限って腐れ縁が続いてるときた。いつになったらこの女運が治るのかね。